buhay, maraming mga kaganapan ang hindi natin inaasahan. Sa paglipas ng mga taon, maraming pagbabago ang ating natutuklasan at pagbabago sa ating mga sarili. Maaari din isang karahasan na tila mas pipiliin pa nating talikuran ang tunay na pagkakakilanlan. Ang aming kapwa-grupo ay nagsagawa ng angkop na panayam tungkol sa mga kabilang sa LGBTQ+, na kung saan makikita ang kahalagahan ng bawat individual sa kanilang pagkakakilanlan. Kung ano at sino ang mga magulang, ganoon din ang mga anak. Kung ano ang kinalakihan, iyon din ang pagtutunguhan. Pinaniniwalaan natin ito katulad ng pinaniniwalaan natin na minsan hindi natin matutuklasan ang lupit ng kapalaran. Nay, dito na po ako. Asan po si Ken at si Joy? Nandun sila sa kwarto. Mga anak, nandito na ate nyo. May dalang pasulubong. Ate, ano po pa sa lubong niya? Oh, ito kay Ken ha. Bola. Tapos sa'yo, Barbie. Wow, Barbie! Ang ganda naman yan. Huwag kayo mag-aaway ha. Isa na kayo. Agada ng Barbie ko. Pero kay Tom. Akin! Akin to! Akin to! Nay, si Kuya, inaaga yung Barbie ko. Hayaan mo na anak, ibibili na lang kita ng bago. Di ba pang babae lang yun? Hayaan mo na anak, intindihin mo na lang kuya mo. Sa murang edad pa lamang, napansin na ang pagkakaiba ni Ken sa mga kaedad niya. Sa mga simpleng larong bahay, mas pinipili niyang maglaro ng mga paboritong babae at madalas siya ang umarte bilang prinsesa. Habang tinitingnan ni Ken ang kanyang sarili sa salamin, napansin niyang may mga tanong sa kanyang isipan. Ngunit sa kabila ng mga pag-aalala, hindi niya ininda ang mga agam-agam. Sa halip, nagpa siyang ituloy ang pagiging totoong lalaki dahil siya lang ang makapagsasabi kung sino at ano talaga siya. Okay, gandang pagmasdan ang iyong Sa paglipas ng panahon, unti-unti naging malapit ang loob ni Ken at Regine. Sa bawat kwento, sa bawat malalim na usapan, natagpuan nila ang suporta at pag-unawa sa isa't isa. Ito ang naging unang pundasyon ng isang matibay na pagkakaibigan at mas lalong lumalim ang pagkakaintindihan sa isa't isa. tumingin ka sa aking mga mata at hindi mo na kailangan pang magtanong ng paulit-ulit. Ano mo ba? May listahan dun sa barangay. Tara, punta tayo dun. Ano lang sila kalapon? Sa harap ng mga pagsubok at pangungutya, naging desisyon ni Ken na sundan ang kanyang puso. Hindi na niya pinalampas ang kanyang damdamin para kay Adrian. Mga mata May gusto sana akong aminin sa'yo. Ano yun? Gusto kasi kita. No, hindi pwede. Bakit? Kasi lalaki din gusto ko hanggang magkaibigan lang tayo. kung alam Okay naman tayo, di ba? Ano namang pinakita mong motibo sa akin? Wala lang yun, hanggang magkaibigan lang tayo. May iba talaga akong gusto at hindi ikaw yun. Baby, ano naman? At sa kabila ng lahat ng hadlang, pinili niyang maging totoo sa kanyang sarili. Dahil sa mga pangyayari, itinaguyod ni Ken ang kanyang pagkakakilanlan at natutunan niyang mahalin ng buong buo ang taong nagpapahalaga sa kanyang pagiging totoo. Inayan natin yung ulam. Bili na lang tayo. Teka, ate. Sige, kaibigan mo yun. Anak! Makakayaan mo na muna siya. Tol, balita. Tol, kumusta? Ayasi ka muna. Opo ka muna. Anong balita? Ala, okay lang. Yung anak mo, anong balita? Kita ko dun sa tindahan na may ginagawang kabulastagan. Anong sinasabi mo? Nasaan? Punta natin. Punta na lang natin to kasi nila ni Aling Porre. Makikita mo kung anong nangyayari. Tara, samahan mo ako. Tara.
Nasaan? Ayan. Ano yung ginagawa mong yan, ha? Ano yung itsura mo yan? Tay. Tara, sumama ka sa akin. Ikaw na bata ka? Hindi ka na nahiya sa mga nagkikita sa'yo. Pinapahiya mo yung lahi natin. Wala kayong magagawa tayo. Ito yung gusto ko. Hanggang dili ka, Berto! Itigil mo yan! Kausapin mo yung anak mo. Okay ka lang ba, anak? Pagpasensyahan mo ng tatay mo, ganun talaga siya. Kaya anak, malang araw tatanggap niya. Umalis ka nga dyan. Ikaw na bata ka. Kung hindi mo kaya Sa magbago, pagitan lumayas ka ng sa mga pamamahay pagtutol nito. at Wala hindi akong alam pagkakaintindihan sa kanyang pamilya, napilitang lumisan si Ken mula sa kanilang tahanan. Mare, mare. Yung tumangga ata sa highway, anak mo ata yun. Ano? Takbo natin. Bilisan niyo, mare. Yung anak mo. Nandun. Ate, bakit ate? Ate! Ate, bakit ganun? Amazing na! Naisip niyang kailangan niyang hanapin ang karamay na tutulong sa kanya sa panibagong pag-umpisa ng kanyang buhay. Sa ganitong pagkakataon, siya ay naghanap ng tulong at suporta mula kay Regine na magbibigay ng kanyang pag-unawa at pagmamahal. Huwag kang tubig. Asan po si Regine? Ah, kaya ka pala hindi nakapunta kasi hindi mo alam. Ha? Ano pong nangyari? Hindi ko alam na ganito mangyayari sa atin. Patawarin mo sana ako sa mga nagawa ko sa iyo. Alam ko sobra kitang nasaktan. Hindi ko na alam kung ano mangyayari sa akin ngayong wala ka na. Papakalayo-layo mo na ako. Sana pagbalik ko, okay na. Tawarin mo ako, Regine. Tay, kumusta na po kayo? Oo, anak. Ikaw na ba yan? Opo. Ano pong nangyayari sa inyo? Napatawad niyo na po ba ako? Sa totoo lang, anak. Matagal na kitang inaantay. Akala ko hindi ka nababalik. Tay, may papakilala pala ako. Oh, sino yan? Si George nga pala, fiancé ko. Oh, mano po? Sige, iho, maupo ka muna dyan. Sige ba? Anak, patawarin mo sana ako sa lahat ng nagawa ko sa'yo na pinagsisisihan ko lahat ng yun. Naiintindihan po kita, Tay.